Mendoza at Arjo Atayde tuluyan na nga bang naghiwalay dahil sa paulit-ulit na kapalpakan at kalokohan ng aktor na ngayon isang kilalang kongresista na sa lungsod ng Quezon City. Dagol na sa bingit ng matinding krisis sa kalusugan at kahirapan habang pilit na humihingi ng tulong at bagong pagkakataon sa gitna ng paglimot ng industriya ng show business. Sabi din ni may trending video na sabi buntis. Ewan ko sa inyo, paano mabubuntis ang first one? Sinagot ko. Sian Dominguez pumalag sa netizens kaugnay ng matinding haka-haka tungkol sa umano ay pagbubuntis ng It Showtime co-host na si Kim Chiu matapos mag-trending ang isang viral TikTok video sa paliparan. Mainit na usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz at sa iba't ibang social media platforms ang kontrobersyang kinasasangkutan ng It's Showtime host na si Sian Dominguez at ng ilang netizens. Nagsimula ang lahat ng mabilis na mag-viral ang isang maikling video ng kanyang kapwa host na si Kim Chiu habang nasa isang paliparan. Agad na napansin ng ilang mapagmasid na netizens ang tila umbok sa bahagi ng tiyan ng aktres na nagdulot ng malawakang espekulasyon at haka-haka na ito ay umano isang baby bomb. Lalo pang naging kontrobersyal ang issue nang mag-iwan ng komento ang isang individual na nagpakilalang isang lisensyadong nurse. Buong tapang nitong iginiit na sigurado siyang buntis ang aktres at handa pa umano niyang isuko ang kanyang profesional na lisensya kung mapapatunayang mali ang kanyang obserbasyon. Ang pahayag na ito ay mabilis na kumalat at nagpayabang sa chismis sa online community na siyang nagtulak kay Sian Dominguez upang direktang makipagsagutan at ipagtanggol ang kanyang kasamahan sa programa. Sa pamamagitan ng isang matapang na tugon, sinabi ni Sian na maaari ng isauli ng nasabing nurse ang lisensya nito dahil wala umanong katotohanan ang mga sinasabi nito. Ang linyang ito ay itinuring ng marami bilang isang direktang pagtanggi sa kumakalat na balita. Subalit sa halip na humupa ang sitwasyon, lalo lamang uminit ang palitan ng salita sa comment section nang tanungin ng ibang netizens si Sian kung hindi ba siya naiimpormahan ni Kim Chiu sa totoong estado ng buhay nito. Hindi nagpaawat si Sian at pabalang na sumagot sa mga kritiko, dahilan upang paulanan siya ng matitinding pambabatikos mula sa mga bashers. May ilang netizens na tinawag siyang pakialamera at inihambing pa siya sa ibang personalidad gaya ni Ivana Alawi. Lalo pang tumindi ang palitan ng opinyon ng magbanta ang isang basher na kapag naglabas ng opisyal na pahayag o pregnancy reveal si Kim Chiu, posibleng si Sian pa ang mawala ng pwesto o maalis bilang host sa It's Showtime. Kasabay ng pagtawag sa kanya bilang isang palamuti lamang sa nasabing tanghaling programa, sa kabila ng matitinding salita at patuloy na pang-aatas ng mga netizens. Nanatiling palaban si Sian at patuloy na sinagot ang mga nagtatanong ukol sa lalim ng kanilang samahan at pagiging malapit kay Kim Chiu. Habang patuloy na nag-iinit ang tensyon at bardagulan sa social media, nananatili namang tahimik at walang inilalabas na opisyal na pahayag si Kim Chiu ukol sa kontrobersya. Dahil dito, nananatiling isang malaking haka-haka lamang ang lahat ng usap-usapan habang patuloy na nag-iiwan ng malaking tanong sa publiko ang matapang na pagtatanggol ni Sian sa kanyang co-host. Talagang sinasabi ko na hindi ako nahihiya dito eh. Pag wala ako talagang tumutulong to eh. Kang iiyak kasi hindal ako. Dagol na sa bingit ng matinding krisis sa kalusugan at kahirapan habang pilit na humihingi ng tulong at bagong pagkakataon sa gitna ng paglimot ng industriya ng show business. Isang nakakabiglang balita at matinding usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz, ang kasalukuyang kalagayan ng veteranong komedyante na si Romeo Cueding Pastrana, o mas kilala ng publiko sa tawag na Dagul. Sa gitna ng kanyang mahabang panahon ng pagbibigay ng saya at halakhak sa milyon-milyong Pilipino bilang isa sa mga pinakasikat na mukha sa programang Going Bulilit, tila nababalot ngayon ng kontrobersya at matinding pagsubok ang kanyang buhay sa likod ng mga kamera. Naging malaking paksa ng diskusyon sa publiko kung napabayaan na nga ba ng industriya ang dating sikat na komedyante matapos mailahad ang tunay na estado ng kanyang kalusugan at pamumuhay sa isang kamakailang panayam. Ayon sa mga nakalap na impormasyon mula sa kanyang panayam sa Kay Susan Tayo Vlogs, kasalukuyang nakikipaglaban si Dagul sa napakaraming komplikadong karamdaman. Ilang beses siyang pabalik-balik sa ospital noong nakaraang taon dahil sa paulit-ulit na pag-atake ng pulmonya o pneumonia. Hindi lamang iyon dahil na-diagnose din siya na mayroong sleep apnea, isang delikadong kondisyon sa paghinga habang natutulog. Nagkaroon din siya ng tubig sa baga na nagdulot ng matinding pangamba sa kanyang pamilya, bukod pa sa patuloy na pagmonitor sa kalagayan ng kanyang kidney at puso.
Sa ngayon, lubos na ring naapektuhan ang kanyang mobility o kakayahang kumilos dahil sa malalang kondisyon ng kanyang mga tuhod. Kaya naman tuluyan na siyang nakadepende sa paggamit ng wheelchair upang makagalaw. Ang mas lalong nagpapatindi ng kontrobersya at nagpapadagdag sa pag-aalala ng publiko ay ang paglabas ng usapin tungkol sa katarata sa kanyang kaliwang mata. Bagamat kinakailangan na niyang sumailalim sa operasyon upang hindi tuluyang madilim ang kanyang paningin. Hindi ito agad maisagawa dahil sa dalawang malaking hadlang. Una ay ang usaping medikal, kung saan kailangan pa ng sunod-sunod na pagsusuri sa kanyang puso bago payagan ng mga doktor ang operasyon. Pangalawa at ang pinakamatinding balakid para sa pamilya ay ang kawalan ng sapat na pinansyal na kakayahan upang bayaran ang napakalaking gastusin sa ospital at operasyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming netizen ang nagtatanong at nagpapahayag ng galit sa kawalan umano ng sapat na suporta para sa mga retiradong artista sa bansa, sa kabila ng mga physical at financial na pagsubok na ito. Mas lalong naging emosyonal ang balita dahil sa matapang na panawagan ni Dagul para sa isang trabaho o raket. Bagamat aminado siyang hindi na niya kayang makipagsabayan sa mahabang oras ng taping tulad ng kanyang mga ginagawa noong araw, nananatiling bukas ang kanyang isip at puso na magtrabaho kung may magbibigay lamang sa kanya ng pagkakataon. Lubos na nakalulungkot para sa marami na makita ang isang taong minsang nagpatawa sa buong bansa na ngayon ay madalas na nag-iisa sa kanilang bahay habang nagtatrabaho ang kanyang pamilya upang maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kwento ni Dagul ay hindi lamang isang simpleng balita ng pagkakasakit, kundi isang malaking usapin tungkol sa seguridad at kapakanan ng mga aktres at aktor na nagbigay ng kulay sa telebisyon, ngunit naiwan sa gitna ng kahirapan kapag tumanda at nagkasakit na. Sa ngayon, bukod sa pag-aabang ng anumang tulong mula sa mga dating kasamahan sa industriya, ang tanging pinanghahawakan na lamang ng pamilya ni Dagul ay ang patuloy na panalangin sa may kapal na sana ay magkaroon ng bagong biyaya at magbukas ang pinto para sa mga bagong oportunidad na makatutulong sa kanyang pagpapagaling at pang-araw-araw na pamumuhay. Nananatiling nakatutok ang publiko sa kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga otoridad at ng mismong industriya ng showbiz ukol sa usaping ito. Ako po, no comment. No comment po na ako dyan. Oo po. Pero hindi niyo pa napag-uusapan? Hindi naman po. I think I have so much things also my plate right Maine now. Mendoza at Arjo Atayde tuluyan na nga bang naghiwalay dahil sa paulit-ulit na kapalpakan at kalokohan ng aktor na ngayon isang kilalang kongresista na sa lungsod ng Quezon City. Isang napakalaking pambansang kontrobersya at mainit na usap-usapan ngayon sa buong bansa ang mabilis na pagkalat ng balita ukol sa umano ituluyang paghihiwalay ng sikat na TV host at aktres na si Maine Mendoza at ng kanyang asawang aktor at kasalukuyang Quezon City Congressman na si Arjo Atayde. Nagsimula ang lahat ng pumutok ang isang napakatindi at napakakontrobersyal na blind item ukol sa isang kilalang pampublikong personalidad na tuluyan ng pinalayas at pinalaglag ang kanyang mister matapos maubos ang kanyang habag at pasensya. Agad na itinalaga ng napakaraming netizen ang kanilang paningin sa mag-asawa dahil sa napakalinaw na mga detalye na tugmang-tugma sa buhay ng dalawa bilang isang noon-time show host at isang pampublikong lingkod na nagmula sa mundo ng showbiz. Ayon sa napakalalim na detalye ng lumabas na ulat, matagal na diumano na nagtitiis ang kilalang host-actress sa paulit-ulit na kalokohan at hindi kaaya-ayang gawaing pampribado ng kanyang mister na kasalukuyang humahawak ng mataas na posisyon sa gobyerno. Sinasabing nagbigay pa ng isang huling babala o last warning ang aktres sa kanyang asawa upang ayusin ang sarili nito at pahalagahan ang kanilang pamilya. Ngunit sa halip na magbago ay tila mas lalo pa umanong lumala ang mga lihim na gawain at kapusukan ng mambabatas. Dahilan upang tuluyang mapuno ang aktres at magdesisyong tapusin na ng formal ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Dahil dito, mabilis na nag-alab ang mga debate at matitinding haka-haka sa iba't ibang platform ng social media kung saan marami sa mga tagahanga ang labis na nanlumo habang ang iba naman ay tahasang nagpahayag ng galit sa mambabatas. Ang nasabing usapin ay lalo pang nagdulot ng malaking lamat sa imahe ng politiko na kasalukuyang naglilingkod sa publiko. Walang alinlangang naging sanhi ito ng malaking kontrobersya sa mundo ng aliwan at politika. Bagamat sa kasalukuyan ay nananatili pa ring tahimik ang magkabilang kampo habang patuloy na naghihintay ang buong bansa sa opisyal na pahayag ng dalawang panig ukol sa totoong status ng kanilang relasyon.